Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back again to our channel. Ang pagbabalik na naman ng taga-probinsya, ang probinsyano po mga kababayan. So atin pong pag-uusapan na naman po ang mga sikreto po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa upang matuklasan po ng ating mga kababayan, mga treasure hunter, ang mga nakatagong kayamanan na kung saan naibaon po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. So bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan, nais po nating mag-shout out kay Vicente Cabiling. Maraming salamat po sa pagpapanood o sa panunood sa ating usapang treasure hunting, at kay Junjon Mendoza ng Isabela. Diyan sa Isabela, napakaraming nakatagong kayamanan po dyan sa may Isabela. Sana po ay matuklasan ninyo ang mga nakatagong kayamanan upang matulungan ang ating pamilya at ang mga taong nangangailangan sa ating bansa mga kababayan. So atin pong pag-uusapan ang mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong videos. So usapang bahagi na naman po tayo, magbabahagi ng ating kaalaman mga kababayan tungkol po sa sikreto ng mga Hapon dito po sa ating bansa. So umpisahan po natin mga kababayan ang ating topic na kung saan ay ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang marker dito po sa buong Pilipinas. Ang unahin po natin mga kababayan ay ang aking experience mga kababayan tungkol po sa sign na yan na kung saan ay hindi nabubura ng basta-basta. Ito pong sign na ito mga kababayan ay ang mga ilog na kung saan ay ginamit na marker ng mga Hapon. So ang mga ilog po mga kababayan sa kabundukan ay ginawang marker ng mga Hapon. Ang ilog na kung saan ay number 1 po na ginawang marker ay ang letter Y na ilog, na kung saan nung ako po ay naakyat ng kabundugan at hinanap ko po itong letter Y, ay natagpuan ko po ang letter Y na kung saan totoo na kung saan gumawa ng marker ang Hapon na kung saan letter Y na doon po sila nagbaon ng kayamanan sa mga letter Y na sapa. So kapag may nakita po kayong letter Y na sapa mga kababayan, yan po ay positibo sa pinaglagyan, isa sa positibo sa pinaglagyan ng mga Japanese Imperial Army. So paano natin malalaman na may laman nga ang mga nag-letter Y na sapa? Ang mga nag-letter Y na sapa mga kababayan ay mayroon pong isang sapa na kung saan buhay, ang isa patay. So makita ninyo yung isa medyo nauubusan ng tubig pag tag-init, yung isa naman ay hindi nauubusan ng tubig. So kung alin dun po ang hindi nauubusan ng tubig kahit gaano kainit, yun po ay ang pinaglagyan ng mga kayamanan. So lagi po nating tatandaan na may tubig po ang mga pinaglalagyan ng mga treasure ng mga Hapon. So ang positibo po mga kababayan ay yung may tubig na kung saan hindi nauubos at hindi natutuyuan. Pangalawa po mga kababayan, ang letter Y na ilog, yung maliit lamang na ilog, ang isa malaki, ang isa maliit. Ang pinaglagyan po mga kababayan ay nasa maliit na ilog sapagkat ang malaking ilog ay kung dadaanan ito ng napakalaking baha mga kababayan, masisira po ang kanilang ginawang structure o ginawang project na kung saan ay maaring mabulgar o mawala si kinaroroonan ang kanilang nilagay na sikreto.
Kaya yun ang dahilan kung bakit mas pinili nila kapag nag-letter Y ang isang ilog, mas pinili nila ang mas maliit na ilog kaysa sa malaking ilog, sapagkat ang ilog po kasi ng mga malalaki ay ang baha ay sobrang lakas, mga kababayan. So ito po ay isang uri ng kanilang sign na kung saan ay inyong matatagpuan yung maliit na ilog na kung saan hindi na gaanong lumakas ang kanyang baha at hindi lumalaki ang kanyang tubig masyado kapag sobrang lakas ng ulan. Yan po ang mga pinaglalagyan ng treasure po. Hindi po lahat ng nag-letter Y na sapa ay nagkakaroon ng treasure. So ang ibig lang pong sabihin natin na ginamit po nila ito na marker ang nag-letter Y. May mga rules din po sila, yung maliit na ilog na kung saan hindi nalaki ang baha at yung mga ilog na kung saan ang isa patay, ang isa buhay. Yan po ang pinaglalagyan ng mga treasure, mga kababayan, letter Y. So ang susunod po, mga kababayan, ay ang mga sapa na kung saan ay mga nag-letter T, yung mga parang letter T na nagdudugtong siya, mga kababayan. Yan po ay pinaglalagyan din ng mga kayamanan. So kaparehas din po ng pagka-design ng letter Y. Yan po ang isang malaki, isang maliit, parang intersection siya. Letter T, yan po ang mga marker na kung saan ay pinaglalagyan ng mga Japanese Imperial Army. Isang malaking ilog, isang maliit. Yung ilog po na yun ng isa ay hindi nalaki yung dumadaloy. Tapos may mga makikita kang maliliit doon na parang spring. Doon po na nalalagyan ng treasure, mga kababayan. Kasi kung idirekta po nila doon sa mga ilog na malalaki, ay masisira po ang kanilang nilagay sapagkat napakalakas po ang mga baha roon. Maaring tatangay ng baha yung mga lupa at masira yung kanilang ginawang pundasyon. Hindi po nila direktang inilalagay doon mismo sa may ilog kung saan naging marker nila. So nasa paligid na nandyan po sa mga spring, sa makikita ninyong ubog or may makita kayong burol sa gilid po ng mga sapa na may letter T. Dyan po ang pinaglagyan. Minsan po sa mga malalaking bato na kung saan pinaglalagyan ng mga diamante. So pangatlo po ay ang nag-letter ng zigzag. Yung nagsigsag po yung sapa, parang nag-letter S na nagsigsag po. Yan po ay isang marker ng mga Hapon na kung saan ay maaari ninyong matagpuan sa mga kabundukan. Ang mga zigzag na mga marker ng mga ilog ay positibo din po, mga kababayan, sapagkat ang mga nag-letter S o nagsigsag po na mga ilog ay mayroon po siyang tinatawag na curve na kung saan maaring binutasan nila ang gilid ng curve. Naglagay sila ng water trap na kung saan papunta doon sa tunnel na nagdudugtong doon sa kinaroroonan ng treasure. So kapag kinuha ninyo, mga kababayan, ng treasure, kapag nag-letter S ang ilog, ay mayroon silang ginawang butas doon sa may curve na kung saan tinakpan nila na mayroong water supply. Direkta po yun nagsusupply ng tubig doon po sa hukay nila na kung saan kinaroroonan ng mga gold bars. So yun po ang letter S. Ang mayroon pa po, mga kababayan, ang letter U na kung saan ang ilog ay nag-letter U or medyo nag-carve po siya ng parang letter U. Ang letter U po, mga kababayan, na sign ng sapa ay positibo rin. Yan po ay isang marker ng mga Hapon. So katulad po sa ating sinabi, palatandaan, sa paligid po ay may makikita kayo pang mga marker na kung saan ay magkukumpirma doon sa kinaroroonan ng mga treasure, mga kababayan. So yan po ang ating maibabahaging mga sign ng mga ilog na kung saan ay maaaring matuklasan natin sa kabundukan. So ang mga ilog po natin ay positibong nilagyan ng mga Hapon ng mga treasure at ginawa itong mga marker. At malaman lang po natin ito sapagkat ang mga bato po sa mga ilog ay may mga nakamarkang mga triangle, karamihan triangle, mga kababayan, mga batong naka-triangle, mga arrow, at saka mga butas ng bato na kung saan ay
naka-triangle, minsan nakalinya ng tatlo, minsan naka-triangle na tatlo. Yan po ay mga treasure na kung saan ay dapat ninyong tuklasin sa mga ilog na kung saan yan po ay ginawang taguan ng mga Japanese Imperial Army. So yan po ang ating maibabahagi mga kababayan tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon na dinala po sa ating bansa. Sana po ay mayroon tayong naibahaging kaalaman at nakapagbigay na naman tayo ng karagdagang kaalaman sa ating mga baguhang treasure hunter. So hanggang dyan lang po ang ating pagbibigay ng kaalaman. Maraming salamat po sa panonood.